Hello! So, andito ako sa bahay right now and naisip ko lang kayo na matagal ko nang kasama sa iyo sana. And I'm really wishing na kasi kahapon kasama ko si mama and parang pagtanda parang unti na lang yung kakilala mo no? Kasi unti-unti silang namamatay, di ba? Tapos, ako na-realize ko rin na sana pagtanda natin, magkakasama pa rin tayo. Do things together, na-enjoy natin gawin yung mga bagay-bagay. O unti yung mga, as much as possible, walang may sakit. Mobile pa rin tayo lahat. Walang may Alzheimer's, walang may high blood, walang may diabetes. No? Lahat fit. No, walang tiyan. Hindi dahil sa sexy or what. It's just that gusto ko sana tumanda tayong happy, healthy, and strong. Mobile tayo para sa mga bagay na kailangan natin gawin. Hindi tayo nasa wheelchair. Kaya lang, na-realize ko na hindi rin natin kasi alam to dati. Dati, ang akala natin, basta na ano lang tayo ka Caleb na nagpapakain siya ng mga downline, nagpapakain rin lang tayo ng downline. So, kinumpya rin lang natin. No? Nagpapatraining siya, papatraining din tayo. Bumili tayo ng masasakyan for our logistics purposes, pang ABC, pero importante rin pala sa negosyo yun. No? Tamo nga yung mga bago, kaysa may, alam mo, may mapuntahan sanang mga prospects or customer, hindi mapuntahan kasi magko-commute, pagod, layo-layo. So, yung mga ganong bagay na ginagawa lang natin kasi akala natin yun dapat ang ginagawa, tsaka yung tama, pero hindi natin dinocument para maulit-ulit. Tapos yung araw-araw natin nag-iusan, akala natin sobrang addict lang tayo, gilat baliw, araw-araw tayo nag-iusan na kumakausap, nagpe-present, ihilang pahinga. Yun pala, we were running business operations day by day na nung nagkapamilya na tayo or nung kumita na tayo, tinigil na natin yung operations na yun. No? And yung pag-i-invest sa mga tao natin, yung pag-a-attend na, pag-i-immerse natin mismo, then suddenly makita natin na na-attrition na tayo, bumababa ang income, nakala natin tinamad lang tayo or dahil may ibang company na dumating or na-attrition na sulot or whatever, away-away. Pero kasi, ito yung sabi ni Sir Jopet dati na unconscious competence. May ginagawa pala tayong tama dati na hindi lang tayo conscious na tama siya, kaya hindi na natin inuulit-ulit ngayon. 'Di ba? So, ako, until right now, pupunta pa rin ako sa office, kumakausap pa rin ako mga tao natin, nag-invest pa rin ako sa mga tao natin, no? Ako, naglalagay ako ng at least 100,000 every month sa tao natin or sa yusahan ng business natin. Alam mo yun, pa-training, pakain, yung budget ni Aya sa akin. So, ang point ko, ba't ko to ginagawang video na to is ayoko sanang umabot sa point na mawala na todo yung income. Then doon natin ma-realize na sana nag-immerse pala tayo sa office na it's not about sipag or tiyaga, it's about business operations. Gusto natin kumita ng malaki, nakabili ng sasakyan natin, ng bahay natin, nakapag-travel tayo, nabilihan natin ng magandang education, yung nabigyan natin magandang education yung mga anak natin,
May iba bumili ng ibang business, may iba bumili ng bundok, may iba bumili ng... Kaya lang nakalimutan natin ibalik yung pera sa negosyo natin, which is para lumaki siya ng lumaki. Kailangan continuous yung pera ng negosyo na pumapasok sa atin eh. At ini-reinvest natin sa kanila. So, nai-imagine ko sana, tumanda tayo ng, alam mo yon, may savings tayo, maginhawa buhay natin. And I'm not saying magpakapuyat ulit, magpakaano. Alam mo yon. Ginagawa ko pa rin yun sana, kumakausap pa rin ako ng tao, nagtatrain pa rin ako ng tao. Ginagawa naman natin yun dati eh. Pero right now, yung iba, nagkakotse na. So, mas maginhawa na, gawin mo pa rin. Ngayon, ako may driver na. No, mas maginhawa pa rin. Pero ginagawa pa rin, pares pa rin, no? So, my point is, yung business operations, hindi siya hataw lang eh. Kumbaga, yung Starbucks nga no, nabaha nung isang araw dito sa Pasig. Nabaha yung ibang crew. Tapos ginawa ni Starbucks, naghanap siya ng ibang crew na hindi nabaha. Tapos pinapasok niya. Bakit? Kasi kailangan mag-operate ang business eh. Business operations. Right? Let's not dwell or wag natin i-touch muna yung kasi may pamilya, responsibility mo yan eh, gumawa ka ng pamilya, di ba? Pero you have to understand, yung nagpapakain sa pamilya mo, yung nakabili ng bahay nito, di ba? Yung nakabigay ng sasakyan sa iyo, yung sana business mo. And wag mo na natin i-touch yun nga. Ang gusto ko lang i-touch is paano mo ma-maintain yung business mo. Eh, apply na attrition ako, ganyan. Nung nag-pandemic, share ko lang, ma-attrition ako. Kasi may mga tao na nawala ng trabaho, mga asawa nila, etc. etc. Nagpondo ako, nagpatira ako ng mga tao, nagpa-housing ako, gumastos ako. Alam mo yun? Kaya somehow, hindi 100% nagstay. Pero, may mga nagstay. Right now, yung isa doon, ngayon, silver director niya, running for gold. Pero ang tagal nun, pandemic. Nag-invest ako sa mga convention ng mga tao. No? Pakain ng mga tao, patraining ng mga tao. Tao yung negosyo natin eh. So, kailangan mag-invest tayo sa kanila. Kasi, akala lang natin is nawawala, na kailangan mag-diversify, ganyan. Yung mga nagda-diversify sa totoong mundo, totoong buhay, sila yung may, may malaking negosyo na todo laki na, hundreds of millions na or billions na ang pera nila. At wala na silang magawa sa pera, gusto lang nilagay sa iba. Bago ka mag-diversify, wag tayo magpadala sa social media na kailangan don't put all your eggs in one basket. No? Kasi bumaba rin ang income mo sa iyo sana, nag-diversify ka, na-defocus ka rin. Dapat yung pera nilagay mo sa iyo sana, na sana ano na tayo ngayon, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, 8 star, whatever. And ako rin, no, nadali rin ako ng ganyan, nagpadala rin ako. So, ayoko lang sana makita natin after 3 years, 5 years. Sayang, sana nag-immerse pala ako sa iyo, sana nag-invest pala ako sa tao ko, sana pala alam mo yun, I'm doing this out of love, no, na maginhawa buhay nyo hanggat sa patanda tayo ng patanda. May pondo ka sa pag-gym mo, may pondo ka sa organic na pagkain, afford mo magpahinga, magbakasyon, hindi ka stress sa tuition fee ng anak mo. Alam mo yun? And again, hindi naman kailangan katulad dati na ihilang pahinga. Kailangan lang natin mas maging smart sa business operations natin. 'Di ba? So yun lang. And kailangan natin palitan yung perspective natin na instead of nakakapagod naman mag-Usana. Oo, nakakapagod. Pero yung stress kasi pwede yung sabihin nakakasas Usana.
kumbaga pwede natin palitan yung perspective natin na grateful tayo sa Usana. Sobrang abundant ng Usana. Yung abundance na nabigay sa buhay natin. And bakit hindi natin i-pay it forward sa ibang tao? Tapos, win-win pa, aakyat pa sa iyo. No? Hindi naman kailangan na araw-araw nag-iusana tayo katulad dati, 'di ba? Pero for example, sa akin, meron akong 2 days para may gawing iba. For example, magwe-welding ako or mag-woodworking ako. And hindi buong araw naman nasa family ako. Umaga nasa kanila ako, hapon, gabi nasa Usana ako. And hindi naman 7 days yun. May makulit sa likod. So, nasasayangan lang ako kasi kung hindi natin alam to or ma-realize natin after 5 years na dapat yun pala ang ginawa natin. Diba? So, and ako hindi sa nagpo-push ako or nagre-require ako or diba? Hindi naman ako yung apply na minumura kayo or what. Hindi naman ako yung apply na alam mo may banta-banta pa. Ang ginagawa ko lang to out of love and foresight na sana yes diba ma-realize na natin siya ngayon. Tama? Tama. Diba? Kasi yun lang, for example, pwede ko naman ipasok si Santi sa super mahal na school. So, yan, sa Casimira, pinasok ko yun si Santi sa Apple Seed Montessori sa Domus Cola. Hello, my name's Mira. Sobrang mahal, diba? So, abot ng almost 300. Pero hindi pa naman na kailangan yung ganun ngayon eh. Diba? Bata pa sila eh. So, I would rather put the money sa Usana business natin na long term. Diba? And hindi ko kailangan makipagsabayan sa mga sa meeting up with the Joneses ba yun? Ganun ba yung saying na yun? Pero as long as ang pera kasi natin, ang CVP natin, akala natin sa atin lang lahat dati yun eh. Pero pansin mo, ang CVP natin, gross sales pa yan eh. Pagtapos ng pagpasok ng CVP natin, bawas auto order, bawas tax, bawas sa mga tao mo, no? Accountant, driver, secretary, pa-training sa mga tao mo, pakain sa mga tao mo. 'Di ba? Minsan pa-incentive sa tao mo. Then logistics, no, yung kotse natin, yung gas natin, shipping fee ng mga padala natin sa mga product, no, revolving capital, yung mga products na umiikot na hindi pa nagbabayad yung iba, 'di ba? So then after nun, syempre meron pa tayo emergency fund para sa business natin. Then after nun, Hello. doon na tayo magpa-plan ng lifestyle natin. Saan ka titira, anong bayad lupa bibilin mo. Mas pa isa-isa lang ang mortgage dapat. Yun yung mali ko, ang dami ko ang mortgage eh. No? So, ayun. Congratulations sa mga fully paid na bayad lupa at kotse. No? And
kung hindi nyo makita yung ano, let's just say, imagine na lang, gawin natin siya ngayon, and the least na mapapamana natin sa mga anak natin is yung 8-star Diamond Director, 1 end per week yun, 11 max out. Kahit gawin mo ng 5 years, 10 years. Diba? Hindi naman pwedeng wala tayong gagawin sa buhay natin dahil passive na tayo, no? More so, babagsak yung income pag wala tayong ginagawa. So, mag-exercise tayo, papawis tayo, magpaka-fit tayo para maiwasan yung mga mental wellness issues. Alam mo yun. So, yun lang, sinasabi ko lang to sa inyo para lahat tayo tatanda ng abundant grace, abundant, bountiful. Diba may ano tayo, may Look, Mama. ano tayo, maayos kain natin, hindi tayo less ang stress natin kasi hindi issue ang finances, tsaka oras, di ba? At ang health, etc. So, yun lang. Sana mapanood mo to at alam ko meron tayong mga iba-ibang na-prioritize right now, pero kung i-prioritize din natin ang health natin, wellness natin, fitness natin, growth ng business natin, madali rin naman yung mga ibang bagay. Yun lang.